So, ngayon pong gabi, diba, yung gospel natin talagang, diba, talagang pag literal natin tinignan parang nakakatakot. Diba, meron kasing paghahati, diba, may pag-aaway, no? Tapos sabi pa ng ating Panginoon, hindi kapayapaan ang dala ko. Diba? Pero sabi niya, siya ang prinsipe ng kapayapaan. Yan. So ngayon po, papaliwanag natin para hindi tayo mabagabag. Bakit ba ganun yung pagkakasabi ni Jesus? Masyadong malalim. Amen? Amen? So, ang ating pong binasa ay tungkol sa Lucas 12, mga talata 49 hanggang 53. Tagalog yan, ha? Yan. So, yan lang kasi na gawa kong title, ang apoy at ang paghahati. So, napakahalaga ng apoy. No? Amen? Amen. So, ito po yung unang. Yan. So, sa verse 49 po ng ating binasa, sabi ng ating Panginoon, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa. Yan. So, nabalitaan po pala natin kahapon yung nakakalungkot na balita, yung apoy na yan ay nakasunog. At nasunog po ang maraming tahanan sa barangay Katmon, sa barangay sa Katmon. No? Napakarami pong nasunugan. No? Tayo gagawa tayo ng paraan para kung paano tayo makakatulong. So, dito sa ating binasa, ano ba yung ibig sabihin ng apoy? Para sa inyo, ano ba yung apoy? Mainit. Mainit? Ano pa? Ano? Paglilingas. Yeah, tama. Pwede. Paliwanag. Liwanag. Tama, liwanag. So, dito sa ating binasa, hindi literal na apoy na naninira yung sinabi ni Jesus. No? Unang-una, ito yung apoy ng pagdadalisay. Amen? Ano ba yung pag-apoy ng pagdadalisay? Tinutunaw ng Ebanghelyo ang huwad na paniniwala at nililinis ang kasalanan. Diba? Parang ginto, di ba? Ganon, di ba? Ang ginto, hindi naman kagad ginto yan eh. Pag nakuha natin yan, di ba? Ano ginagawa yan? Inaapo yan. Di ba? Para maging dalisay at puro ginto. Yun. Pangalawa po, apoy na paghukom. Yan. Ang pagdating ng katotohanan ay naghihiwalay sa masama at mabuti. Di ba? Amen ba? Di ba? Pag tayo nananaytay sa atin ng apoy, ng pag-ibig at ng siyempre doon tayo sa kabutihan. Di ba? Hindi tayo doon pupunta sa kasamaan. No? Ito ring apoy na to ay sa kisig ng banal na espiritu. No? Ang matinding pagnanasa para sa kaharian ng Diyos na nagpapasigla sa mga mananampalataya. Gaya ng alin? Example, yung Pentecostes. Amen? Amen ba? Sinama lang nangyari ng Pentecostes. Wala pa ako doon pero wala kasi ako doon. Pero, di ba, sabi bumaba, Di lang apoy. Di ba? At lahat ng nandoon. Di ba? Magsalita sila ng ba't ibang lingwahe. No? Ang apoy ay madalas gamitin sa Biblia bilang simbolo ng pagdadalisay at paghapon o matinding presensya ng banal na espiritu. So, ang apoy na dala ni Jesus ay naglalayong linisin at dalisayin ng mundo na siyang mag-aalis sa kasamaan at nagbubunsod ng pananabik para sa katotohanan ng Diyos. Amen ba? Amen. No, sabi nga sa ating Catechism of the Catholic Church, no, ang apoy na tinutukoy ni Jesus dito ay pangunahing inuugnay sa banal na espiritu. So, sa CCC 696, so Catechism of the Catholic Church 696, sabi dito,
ang apoy ay simbolo ng nagbabagong buhay na enerhiya ng banal na espiritu noong Pentecostes. Yan, sabi dito, ang espiritu ay bumaba sa mga apostol na mga dilang apoy. Ang ninanais ni Jesus ng apoy na ito ay ang kanyang pag-ibig. Yan. Ang kanyang katotohanan at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na nagamit mo mga apostol at mga alagad panahon na iyan. No? Ang kagustuhan ng ating Panginoon dito ay magliyab sa buong mundo at dalisayin ito mula sa kasalanan at bigyang buhay ang mga puso ng mga tao. Diba? Ito po magliyab sa buong mundo. Amen? Amen? Kaya nga pinahayo lahat, di ba? Kapunta sa mga hintil hanggang sa napunta yung pastila sa atin. Di ba? Hanggang sa patuloy na nagliliyab yung alin? Yung banal na espiritu ang katotohanan ng Panginoon na dala-dala natin. Amen ba? Amen. Yan, no? Dito yung apoy ng pag-uhukom nag-iiwalay sa masama at mabuti tulad ng apoy na dumadalisay sa ginto. Yan. So malinaw na ba sa atin kung ano yung apoy na dala ni Kristo? Amen? Amen na. Ano ulit? Apoy na? Apoy ng pag-ibig, apoy ng pagdadalisay, at apoy na kabutihan at pag-uhukom. So, yung next naman po natin is yung sa verse 50, ang bautismo. Yan. Sabi dito, di ba, may isang bautismo ako na dapat danasin. Ito ba yung pagbabautismo sa kanya sa tubig? Hindi na po tapos na yun di ba? Binautismo na siya na nino? Ni Juan Bautista, tapos na. No? Ang bautismo na tinutukoy dito ni Jesus ay yung ito, para mas malinaw. Yan, ang bautismo na tinutukoy dito ni Jesus ay hindi bautismo sa tubig, kundi ang kanyang nalalapit na paghihirap at kamatayan niya sa krus. Ang naging bautismo, di ba? So, tignan natin sa CCC ulit tayo. Yan. Kasi tayo bumabase, di ba? Sa Catechism of the Catholic Church, dapat talagang inuugnay natin doon. No? So sabi dito, ang bautismo na tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang pasyon at ang kamatayan sa krus. So makikita natin ito sa Catechism of the Catholic Church 607 at 1225. Yan. So ang kanyang kamatayan ay ang dulang paglubog. Di ba? Noon, di ba yung pagbabautismo, ano ba ginawa sa kanya? Nilubog sa tubig. Dito po, ang kahulugan kasi ng paglubog ay baptisto. Yan, sa paglubog. Ang pagdurisa para sa katubusan na sanlibutan. Naman pala. Ito ang bautismo na siya lamang ang makakaganap. Diba? Ito yung sinabi niya na, ako lang. Diba? Kaya na kailangan mangyari. Amen? No? Ang kanyang pagkabagabag ay nagpapakita ng kanyang tunay na pagkatao. Nauunawaan niya ang bigat ng sakripisyong gagawin niya, ngunit determinado siyang gawin. At ito pa rin ito para sa ating kaligtasan. Ang krus ay ang daan upang ang apoy, kanina sinabi natin, ng banal na espiritu ay maibuhos sa mundo pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Diba? Kung napansin natin, diba? Nung mga nakaraan, binanggit ni Kuya Bong yan. Diba? Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, nung siya ay pupunta na sa langit, ano sabi niya? Meron siyang pangako. Amen? Ano yun? Iiwanan ko sa inyo dahil mawawala na siya dun sa lupa Siya ay pupunta na sa langit. Diba? Iiwanan niya ang banal ng espiritu. Diba? So talagang magkakaugnay lahat. Amen ba?
Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan. So, next naman, dito na tayo sa verse 51, yung pagkakabahagi. Diba? Ito yung pagka hindi natin masyadong, ba't ganun? Diba? Sabi mo, kapayapaan, ba't magbabahagi? So ito po, diba, sabi niya, akala ba ninyo'y naparito ako upang magdala ng kapayapaan? Hindi, kundi pagkabahagi. So bakit mo pagkabahagi ang dala ng prinsipe ng kapayapaan? At kanina, di ba, na yung sa question, no? Ang kapayapaan dala ni Jesus ay tunay. Amen? Tunay, di ba? Yan. Kapayapaan ng Diyos ay hindi bigay o pansamantalang kapayapaan ng sanlibutan. Ang Ebanghelyo ay humihingi sa atin ng desisyon. Diba? Kanina nga yung tanong, di ba? Maninindigan ba kayo? Amen? Yeah, so, desisyon. Di ba? Ang bawat tao ay kailangan pumili. Bawat tao ay hindi mo sinabi dito, bawat pamilya, bawat lungsod, bawat tao. So, ibig sabihin, yung desisyon ko, hindi desisyon ni Sister Val. Yung desisyon nyo, ni Kuya Bong, hindi desisyon ni Sister Marge. Bawat tao. Amen? Ayan, bawat isa sa atin, susunod ka ba kay Kristo o hindi? No? Ang pagpili ng katotohanan ay maglalagay sa atin sa alitan. Diba? Meron kasi, katulad nga ng una, yung sinasabi ni Sister Rosita, hindi siya pinapayagan ng kanyang asawa. Nagkakaroon sila na alitan, nag-aaway pa minsan, nagbabahagi sila, naghihiwalay. Pero dahil yung kanyang mister ay pumili na rin na si Jesus ang katotohanan, kaya siya pinapayagan na ngayon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan. So, hindi na yun ni Jesus na magasig ng gulo para sa gulo lamang. Amen ba? Ang kanyang mensahe, ang Ebanghelyo ay panawagan sa katotohanan na humihingi ng isang malinaw na desisyon mula sa atin. Diba? Ang pagpili na sumunod kay Kristo ay hindi maiiwasang maglagay sa isang tao o sa atin sa hindi pagkakaunawaan sa iba nating mga kasama. Lalo na yung mga tropa natin sa labas. Wala naman dyan, prayer meeting, wala nang gagawin dyan eh. Wala namang mapapala dyan. Dito na tayo, inom na lang tayo. Diba? Makapagkwento pa tayo. Diba? Minsan, nalalayo tayo sa mga kabarkada natin. Sige, dito mo na ako ha. Diba? Nagkakaroon ng bahagi. No? Kahit pa sa pinakamalapit na ugnayan sa pamilya. Diba? Kahit pa sa mga pamilya natin, nagkakaroon ng ganyan. No? Ang pagpili para sa Diyos ay maaaring sanhi na pag-iwalay ng mga taong mas pinili ang makasanlibutan. No? Ito ang pinakamahalagang aral sa katekismo sa talata. Ito po, yan. Simula verse 51 hanggang verse 53. No? Ang sabi dito, hindi na yun ni Jesus na sirain ang pamilya, kundi ipahayag lamang niya na hindi may iwasang resulta. No? Ito po yung mga resulta kung talagang pipiliin natin ang katotohanan. No? Kapag ang tao ay kailangan pumili, si Jesus ay tanda ng pagsalungan. No? Mababasa natin ito tulad sa hula ni Simeon sa Lucas 2 verse 34. No? Anong sabi dito? Ni Lucas dito, si Jesus ay tinakda upang maging sanhi ng pagbagsak at pagbangon ng marami. Isang tanda ng pagtatalunan. Yan. Talagang, pagka talagang hindi natin inunawa yung mga ganitong gospel sa ating Biblia, talagang hindi natin maipapaliwanag ng literal eh. Diba? Pag literal kasi, parang mami-misinterpret natin. No? Pag hindi natin binasa sa pag-aaral ng mga katulad dun sa Catechism of the Catholic Church, hindi natin tinignan. Ano ba yung aral dito? Diba? Maliligaw tayo. No? Ang mensahe ni Kristo ay isang mungkahi na isang panawagan ng pagbabago. No? Hindi pwede dito yung
neutral lang tayo, neutral. O yung walang pagpipili. Amen ba? Kayo, di ba, mas pinili nyo na pumunta dito kaysa, magpahinga sa bahay. Di ba? Manood ng TV. Hindi neutral kasi may pinili kayo. Amen? Amen? Palakpakan natin si Lord. Yan. Malino na itinuturo ng katekismo na ang katapatan ng Diyos at ang kanyang katotohanan ay dapat mangibabaw sa bawat isa sa atin. No? Talagang talagang dapat ang Diyos mangibabaw sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan. So, next na tayo. Yan. Hidwaan sa pamilya. Mula ngayon ang 5 sa isang sambahayan ay mahati. Bakit mahati? Nangyari na po ba sa inyo to na nagkaroon ng paghahati sa isang Dahil sa isang paniniwala, sabihin na natin, hindi mo na dito. Yes. Diba meron? Sa kayamanan, nagkakaroon ng paghahati-hati. Sa hindi pagkakaunawaan, may pagkahati. Amen? At minsan, maging ang paniniwala natin sa ating Panginoon Hesus Kristo ay nagkakaroon ng paghahati-hati. Diba? No? Nararamdaman natin yan. No? Ibang sige ma, ikaw na lang pumunta doon. Dito na lang ako. Wala na lang. Diba? Mismo sa pamilya natin nakikita. No? Bakit pa ginamit ni Jesus ng pamilya? Diba? Diyan sa ating gospel, ginamit yung pamilya bilang isang example ng pag-ahati-hati. No? Ito kasi yung pinakamalapit na ugnayan upang ipakita kung gano'ng katindi ang magiging epekto ng pagpili natin sa ating Panginoon. Amen? Pinapakita nito na ang katapatan kay Kristo ay dapat mangibabaw kaysa sa anumang relasyon sa lupa. Sinasabi, kahit anumang relasyon sa lupa, dapat may Jesus lang tayo sa ating Panginoon. No? Maging sa sarili nating kadugo. No? Ang pagkabahagi ay hindi layunin ni Jesus, kundi ang di maiiwasang resulta kapag ang liwanag at ang dilim ay nagtagpo sa iisang tahanan. No? Ano ba yung pwede natin dito pag ninilay natin? Yan. So, ang pagsunod ay mahalaga. Amen ba? No, maging sa ating pamilya, o sinusunod natin ang ating mga magulang, napakahalaga po nun. Lalo na sa ating paniniwala. No? Dahil ang pagiging tunay na Kristiyano ay hindi madali o komportable. Amen ba? Sino nadadalian dito sa pagiging Kristiyano? Madali? Komportable ba? Diba? Medyo minsan mahirap. Kasi, lalo na pagka nagkakaroon ng debate, Muslim yung sa paniniwala. Diba? Minsan nangangahulugan ito ng paninindigan laban sa agos. Paano ba yun, mga kapatid? Diba? Katulad ngayon. Diba? Ano nangyayari sa ating bansa? Kanya-kanya ng nakaw. Yung ibang mga senador, nagpapatangay na lang sa agos. Amen? Diba? Iilan na lang po yung sumasalungan at lumalaban. Hindi nga natin alam kung ano yung pinaglalaban pa ng iba. Diba? Ang hirap ng paniwalaan kung na napapanood natin. No? Ang tanging magagawa na lang natin ay manalangin na sana'y lumabas ang katotohanan. Amen? Amen. No? Ang katotohanan ay nahati. Ang mensahe ni Kristo ay pinipilit nito na ang tao ay mamili. So kaya nga kanina, yung tanong natin, ito yun handa ka bang manindigan para sa katotohanan ni Jesus kahit magulog nito? Hidwaan at hindi pagkakaunawaan. No? Kita ko kanina, sa pag-iikot ko kanina, talagang andun yung yung meron pang pamilya mismo natin na kapag nakakaaway natin. No? Mismong magulang sa anak. No? Dahil
gabi kasi umuwi eh. Diba? Pero, pag yung anak niya nasa galaan, gabi na umuwi, okay lang. Diba? Yung mga ganun pong magulang eh. Pero pagdating sa paniniwala o pagpunta sa simbahan, nagagalit. No? So tayo bilang isang naglilingkod sa ating Panginoon, talagang kailangan panindigan natin na ang ating paniniwala ay napakatotoo sa ating Panginoon. Yan. So ito po yung isa sa hindi pagkakasira, kundi pagdadalisay. Ang pagbabahagi ay nangyayari kapag ang miyembro ng pamilya ay pinipili ang liwanag habang ang iba naman ay pinipili ang kadiliman o ang makasanlibutan. No, ang alitan ay hindi dahil kay Kristo. Tandaan po natin ang alitan ng pamilya ay hindi dahil kay Kristo. Amen? Ito po ay dahil sa pagtanggi ng sanlibutan sa Kanya. Hindi dahil pinipili mo si Kristo, gano'n na lang po ang nagiging resulta. Kundi, ang tunay na kapayapaan na dala ni Jesus ay kapayapaan ng kompromiso sa kasalanan. Ang tunay na kapayapaan ay nagmumula lamang sa paninindigan sa katotohanan na hindi ito magdudulot ng pansamantalang bituaan. So tayo po mga kapatid na nandito, alam naman po natin na mas pinili na natin ngayon si Kristo. So dapat panindigan natin paglaban, no? Na tayo po naniniwala sa ating Panginoon ay handang sakripisyo kung ano man po yung magiging resulta ng mga pinaglalaban po natin.